Hello. Hi. Hello po. Ayun, so ito na naman tayo at tatlo tayo muli. Eto na naman. Nagsama na naman. Ito na naman tayo. Ah, nakakaingit yung previous episode may kumanta. Pwede naman daw susunod. Ang dami ng multidiscipline na itong tamang usapan. So, Kaya nga eh. nangangahas na tayong lapastanganin pati yung musika. So, dahil usapang mape naman na tayo, edi push na tayo sa artes, no? Sa sining. Yan. Edi huwag natin patagalin. Kaya magandang gabi sa inyo lahat, magandang araw, magandang hapon, magandang tanghali, o magandang madaling araw. Ako po si Russell. Ako naman po si Lennon. At kasama niyo po ulit si Jerome. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Yan. Welcome Ayos. back ng Jerome. Salamat po sa muling pag-invite. Nakakatuwa namang manggulo ulit. I think pangatlong na to ni nung Jerome, pangatlong episode. One time prostitute, nag-substitute siya sa iyo, Sel. Oo. Kanyang inala yan sa kanyang katawan at oras. Ang kanyang lalamunan. Oo, yan ang mga Yung boses kasi. pinaka-precious na yan eh. Kanyang bibig, di ba? Mhm. Mga, Katawan. Ilahad yung buong katawan. oo, lahat ng bahagi kung saan iyong ma-express ang iyong sarili. Yan. Kaya salamat at ang presensya at mga wisdom ni Jerome ay patuloy na nahihipo yung ating mga sari-sariling buhay at napapainit ang mga nanlalamig. Napapagtibay ang mga nagiging marupok. Kaya welcome Malupit kasi talaga ang ni Jerome. Ang Sana boses, ang bibig at ang mga kamay kasi Sana artist to eh. Sana nga yung wisdom gumagapa nga sa isipan at sa puso ng bawat isa. O, di ba? Kaya para kang balot. Bakit daw? Pampatibay ng tuhod. Akala ko dahil mabaho, pero masarap. Teka, kung saan pa parating ito. It's also a valid point. So, ganun na. Tayo nun, sa tingin ko, hindi tayo ganun kapalad pagdating sa sining, no? Sorry. Baka marami magagalit sa akin. Hindi, ibig ko sabihin, we have the finest brains and the finest artists among us. Pero unlike dun sa ibang mga nauna sa atin or mas naunang mag-develop pala na civilizations like in the West, grabe ka intricate no? Sa atin, we celebrate various sculptors, painters, tapos of course, sinasabi nga na isa sa paborito kong sa mga paborito kong writers, si Horacio de la Costa, di ba? Ang essence ng Pilipino ay kasaysayan at musika. Napakayaman ng natin sa musika. Kaya nga, di ba, yung kinanta ni Lennon yung Can't Help Falling in Love. Punyeta, huwag mo na ipaalala. I can't listen anymore. The joke lang. Akala ko nga biro-biro lang yun eh. Tinotoo pala. Talagang may nabuhay din sa akin na spirito na matagal ko nang binaon. The joke. Spirito sama ng loob. Espiritu ng galit. Hindi, charot. Nababanggit ko to kasi I just can't help but compare. Pero I hope it will be in a constructive manner. Na siguro, panawagan na rin siguro na mas, paigtingin, mas pagyamanin natin yung suporta sa ating mga, anong tawag dyan? Alagad ng sining. No? We produce the best
movies, mga eye-opener na movies, mga forms of art na nakakapukaw ng damdamin, 'di ba? Yung literatures natin, pero hindi gaano pansin, hindi gaano appreciated. Hindi natin value or hindi natin nagawang maging hobby yung punta tayo museum. Bagay na sa tingin ko o sa ewan ko, gusto ko lang yung pag-usapan. Kamusta ba kayo diyan? Especially kay Jerome kasi Roma. Pag sinabi mong Roma, yan na yun eh. Yung Romulus at Remus na yan eh. Yun nga eh. Yung Roma yan, dalawa. pre. Di ba yung magkapatid yun na, no? Dumidede sa Wolf. Sa Wolf, yung founder ng mythical founder ng Rome. Pero yun nga. So dahil itong si Jerome ay Romano, 'di ba? Romano. Alam naman natin ang Roma parang parang isang malaking museum 'yan eh. Bawat kanto ata may makikita kang something na interesting. So I think yun yung maganda nating pag-usapan ngayon. Tanungin natin si Jerome ng kanyang experience at yung mga pwede mong ibahagi sa amin, Jerome, na mga magagandang lugar at saka mga paintings, work of art. Hindi yung mga buhay na work of art. Ano mo man naging karanasan mo sa mga taga-Roma? Ay, hindi, sa mga Romans, hindi sa ano. Sa Italia in general. Kasi naggano rin to si Jerome eh. Nabuhay, di ba? Na tumira rin kayo ng matagal sa Buti na lang Milan. tamang accent, Uy, sa Milan? Tumira sa Talaga? Milan. Oo, kasi balak talaga nilang ni Brian gumawa ng 2 pelikula, Milan tsaka Barcelona. So, unang dating namin, sa Milan kami pinadala. Ayun nga. Oh. Then, after 2 years, last year, nilipat kami sa Roma. Doon na kami, nilipat yung, kumbaga yung juniorate, yung grupo namin, doon na pinag-aral. Pero sayang nga nung nasa Milan ako, hindi ko pa nakita yung pinakamagandang dapat kong makita. Kasi naiwan yata sa Pilipinas. Joke lang. Ay. Yung Last Supper ni Da Vinci, di ba? Nasa Milan yun eh. Akala ko nasa may bandang Taguig. Sino? Ano yun? Yung Holy Grail ba? Yung Last Supper. Yung Last Supper, yun yung hindi mo dapat ma-miss. Kaso lang, kahit nandun ka, nagkataon mang pagdating namin, nagsarahan lahat. Nagsara museums. Dahil sa pandemya. Oo. Then, nung nagbukas, limited yung time, limited yung opportunity na makagala. So, I think I could say na nung nagpunta ng Roma, mas maraming opportunities. Nakabisita ng Vatican Museums kasi mga bahay-bahay siya na pinagtagpo-tagpo, collection of works. Then, sa mga gustong at nais mapunta ng Roma, maraming mga artworks na magaganda, makikita mo ng libre. Especially in my case, addicted ako kay Caravaggio at sa kay Bernini. Pagka mga baliw talaga, ewan ko pa ba't ako, nahuhumaling ako sa mga ganoon. Sa mga may problema, Mga may problema. Yun ba yung... Kasi ang gaganda nila gumawa ng gawa. Hindi, bigyan natin sila ng background doon. Ako personally, hindi ko kilala yung mga tao. Bigay ka ng biographical sketch. Ayun, siguro mag-focus tayo sa 2 taong to na mas prefer ko pag-usapan. If familiar yung mga tagapakinig natin sa St. Peter's Square, yung columns na yan sa gilid, gawa yan ni Gian Lorenzo Bernini. Siya ay isang Italiano, given. Then, may competitor din siya dati na magaling na artist din sa Europe, sa Italy. Pero parang rise to fame siya nung nagawa na yung baldacchino. Yung parang canopy, yung altar. Saan pong May baldacchino? St. Peter's Basilica. Hindi pala kay yan. Hindi pala kay Michelangelo yan. Yung kay Michelangelo, yung dome, yung pagtapos na natinapos na St. Peter's Basilica. Tapos yung Pietà na famous. Pero yung baldacchino, kay Bernini yan siya. Yan yung di ba? Yung malaking nasa parang bubong ng altar, ng main altar ng St. Peter's Basilica, di ba? Tapos yung gawa chair sa at bronze ba yun? Ayun nga. Bronze, Naging diba? famous din siya kasi marami siyang mga gawang sculptures na most of them makikita mo ng libre Yung Ecstasy of St. Therese, salamat kay Dan Brown. Sa kanya yun? Oo, sa kanya yun.
Ang ganda nun, Nasa Roma lang. napaka-intricate ng detalye nun, eh, nakita ko na yun, Oo, eh. Yung parang Napaka-sensual. napaka-sensual, yung may angel dun, 'di ba? napaka-hot and feisty sorry sa Pwede Oo. yun sleep ulit. Ito yung ito yung mundane na podcast ng mga tawag diyan, church geeks. Sigurado yun yan, walang ganun yan. Ano lang talaga, art for art's sake. Oo nga pala, sige. Mga art enthusiasts. Pero yung mas interesting is si Caravaggio. Actually, si Caravaggio Milanese ito kasi pinanganak siya sa isang bayan sa region ng Milan, sa Bergamo. And then, Bergamo. Bergamo, I think, kung naalala nyo yung COVID time, ito yung pinakaunang place na inatake ng COVID, ng malalang Totoo. COVID sa North Italy. Halos Bergamo province yun. mga tao diyan, eh. Yeah. His real name is also Michelangelo da Merici kasi nga naging yun yung pangalan niya. Pero Kaya yung lang siya, Caravaggio, Caravaggio is lugar. apelyido. Lugar yun. The Para Merici, parehas siyang yung Merici, Ilonggo yung Merici, 'di ba? Merici, tinamirisihan gid siya eh. Malalaman, kukwento ko bakit Merici. Malapit sa Santa Barbara. Ayun nga, yung napakaganda ng buhay nito eh. Kasi magaling siyang gumawa ng art. He tried to illustrate the contrast between light and dark sa kanyang Wow. painting. Pag alam nyo na yung Judith in Holofernes, yung David and Goliath niya. Yan, maganda siguro magbigay tayo ng mga titles para yung ating mga listeners, they can search kay Saint Google, Virgin and Martyr. At saka yung famous na yung Oh yes, I'm currently searching. Crucifixion of Saint Peter at saka yung Conversion of Saint Paul na naging controversial dahil nung ginawa niya ito, parang hindi si Saint Paul yung center ng painting. Kasi nahulog sa kabayo at saka yung nakahiga, light. eh. Oo, nakahiga. Oo. Saka kasalanan niya rin kung bakit naging sikat yung kabayo eh. Parang yung kabayo yung bida dito eh. Ayun nga. Ayun. Ito, Then yung Crucifixion of Peter. Actually, to interject, tama ba yun? Interject ba tawag doon? Basta may inter, yun na yun. Hindi, tama. Kasi, yung sabi nga 'di ba ni Augustine, yung ni Lennon. Yun ang religious name ni Lennon. Agustin Maria yan eh. Kasi yung mundane na past, charot. Hindi, the world give me is... chastity but not yet. Oo, di ba? Give me chastity and continence. Pero sabi niya, the world is a book. And those who do not travel read only a page. Yung si Caravaggio, hindi ko alam yung Caravaggio itself or the person, the artist. Pero yung art niya, maagang na-introduce sa atin. Kasi yung unang book na very informative na nabasa ko, yung Book of Saints. Yung Book of Saints ng Sons of Holy Mary. Mga Shimais. Oo. Kasi meron yan. Tapos meron silang History of the Church, di ba? Dalawa yan eh. Yung January 25, di ba? Yun? Pagbabalik loob ni Pablo. Conversion of Paul. Ang image doon, kabayo. Sabi ko, meron? Hindi ko alam nga. Sabi ko, meron? Bakit may ganito? No? So, actually, yun yung isang interesting. Pati yung crucifixion ni Peter. Kaya, ang namamangha lang ako dun sa part na kahit kahit wala ka na sa mundo, pero yung pangalan mo, it resounds, it continues to reverberate not only through distance, hindi lang sa iba't ibang lugar, pero generations. I think hallmark yun ng isang magandang idea lang. Nakakamangha lang. Ilang taon na bang patay si Caravaggio, pero 'di ba pag makita mo yung mga artworks niya, parang wow. 1610 namatay. Imagine. Mas matanda pa siya sa USD. Baroque period siya nagsumikat during the Counter-Reformation. Gawa ng yung mga gawa nila ni Bernini, for example, is a response
sa challenge ng Protestant movement na yung churches dapat bare, 'di ba? Hubad, hubo at walang kalaman-laman. So sa kanila medyo exotic sila, feisty. Yung paborito kong word yun eh. So parang expressive sila. Kaya sa mga kung may mga nais pumunta ng Roma, God willing, pag napunta sila ng Roma, marami silang makikitang mga ganito kasi nag-flourish yung artistic movement na to during the Baroque period wherein napaka-expressive yung gawa ng mga artist na to. Kasi nga parang gusto nilang dalhin yung sangkatauhan na kahit hindi ka marunong magbasa, wala kang kakayanang mag-aral, malalaman mo yung storya ng kaligtasan. Salvation, Ganun Actually, kaganda totoo yung yan. puntang Oo, ganyan din yung ano, 'di ba may tinatawag na iconostasis yung, oo, sa Eastern 4th Rite, century, oo, yeah, Eastern Rite. Eastern churches. Bakit ano, bakit may iconostasis, bakit bonggang-bongga yung ano, yung art, 'no? Kasi parang it's a way of helping you to dispose yourself na you are at the presence ng ano, ng sacred, 'no? So art din, we can glean na napaka-powerful tool ng art when it comes to conveying doctrines, dogmas, 'no? Kaya wow. Ang ano, trivia lang po, ang pinakaunang, siguro may iba na magsasabing hindi yun art, pero pinakaunang pictorial representation ni Jesus, na Christian Mhm. representation. Kasi 'di ba dati, we came from a Jewish tradition, so may kaunting allergy sa ano, visuals, no, sa visual aids, sa visual representation. Ang pinakauna na talagang may representation ng crucifixion halimbawa ay hindi gawa ng isang Kristiyano. Mhm. Gawa ng isang Romano na nangbubuli ng isang Kristiyano. Ano yun? Oo, Krus, tapos may nakapako na kabayo. kabayo. Tapos nakasulat ay ano, Anaxemenos, anong tawag yun? Worshiping his God. So pag sinearch nyo po sa Google, search niyo yung ano, Anaxemenos crucifix. Ano yun? Parang Pangalan kasi vandalism 'yun yun. ng ano, yung Christian kasi dun is ano, Roman. Hmm. Roman soldier siya na convert sa Christianity. So yung mga kasama niya sa garrison, nabully siya. So yun ang trivia natin eh. So siguro nagti-trivia na rin tayo sa mga nakikita sa catacomb. So yung nasabi na rin ni Russell kanina yung iconostasis, no? Siguro sasabihin ko yung pinaka na oldest pa na, yung oldest na representation ni Mama Mary na makikita mo ay nasa isang catacomb sa Rome, sa Catacomb of Priscilla. Dun kung ise-search ng mga tagapakinig natin, Catacomb of Priscilla, dun makikita si Mary na may hawak na bata. Oo, ta's may nakatayong mama na nakaturo. Oo, oo. Actually, Oo. sabi ng nag-explain nung nagpunta kami doon, sinasabi ng iba na si Balaam daw 'yan kasi pointing towards the star. Sinasabi ng iba na yung Prophet Isaiah or sino nga ba 'yun? Basta gayon, si Mary nandoon. Then sabi naman ng iba, kung pupunta na rin tayo sa icons, yung famous na image ni Mary na nasa Mary Major. Sinasabi ng iba, kino-contest nila na hindi ito yung oldest na icon ni Mama Mary. Na hindi pa 'to nag-e-exist during the Council of Ephesus para i-defend yung Theotokos. Bakit? Kasi wala pa nandiyan na si Kristo eh. Yung representation ni Mary before the promulgation of the Theotokos, nag-iisa lang siya eh. Pero contested siya. Oh. Contested na mga konteksto. The funny thing, idug idugtong natin 'yan. It's a funny thing. Hindi pala funny kasi ano pala, ah, Interesting thing. interesting pala siya kasi ano, last episode, we were talking about the greatest heretics in history. So yung sinasabi ni nung Jerome na Council of Ephesus, it's, what we call as a council. Kumbaga nagtipon-tipon lahat ng, bishops, lahat ng mga competent authorities ng simbahan to discern on something.
na will really affect the church as far as sound doctrine is concerned. So yun yung nag-refute sa heresy ni Nestorius. Na yung nagsasabi kasi yung si Mary, yung Theotokos or the God bearer, Mary is the mother of God. Kasi may nakalimutan ko, kayo mag-correct sa akin kasi kayo theology graduate. Hindi, parang ina-argue nun ni Nestorius di ba, ang pinaka napuntahan natin ng mas malalim nung nakaraan yung kay Arius yung idea niya na tao lang naman talaga siya na si Kristo Si Kristo ay tao talaga siya. Tapos later, dahil mabait siya, ginawa siyang Diyos ng Diyos. Parang ganon. Pero yung idea ni Nestorius, kabaligtaran naman, na Diyos talaga siya. Pero, imposible na ipanganak siya sa ng isang tao, 'di ba? Kasi parang contradiction of term daw 'yon. Kaya ang sabi niya, yung pinanganak ni Mary, lang daw 'yon, yung tao na yung tao Kristo. form lang. Hindi yung Diyos. So yun yung naging ng Theotokos. Actually nga yung translation niyang Theotokos kung literal kasi tinatranslate natin as Mother of God, 'di ba? Ina ng Diyos. God bearer. Ang tamang pala nun pre, di ko alam, wala kasing eksakto sa Tagalog nun. Sa Espanyol yun paridora. Ang umiri sa Diyos, parang ganun. Ganun siya ka physical yung yung word sa Greek. Oo. Nagluwal, kumbaga. Tagaluwal. Tagaluwal. Yun pala ang Tagalog, tagaluwal. Mapapansin natin sa mga icons din, since bago tayo mag-move on from icons and stuff, makikita mo yung centrality ng Christianity na even if you will observe icons, it's either Mary is holding her baby or usually buntis yung image. The point there is it's always pointing to Jesus Christ himself. Kumbaga, hindi pwedeng solo artist. And kung maging solo artist man siya, kung naka-establish siya ng ganong cult before, yung sound doctrine is she always intends to lead people to Christ. Kaya nga, yung isang work of art, yung Ave Maria Stella. Ave Maria Stella, di ba? Yung kanta? Oo. Monstra te esse matrem, di ba? Yung parang yun? Yung, Monstra te esse matrem sumat per te precem qui pro nobis natus tulit esse tuus. Yung translation niya. May yan show thyself a mother, may the word divine born for us, thine infant, hear our prayers through thine. Diba? Ngayon, ba't tayo napunta doon? Kasi nga, actually fascinated ako dyan yung sa, Salus Populi Romani. Oo, yung icon ng Salus Populi Romani na allegedly, well, you have to bear with this usapan. Kasi alam nyo, just like the Romans, itong tamang usapan is mahilig sa exaggeration. And sa tingin ko, hindi siya exaggeration to say na the Romans are really exaggerated people. Like, mahilig sila mag-exaggerate ng mga accounts. Actually, sa totoo lang. Diba, ano masasabi ng Romano dito? Ayun, isa sa mga ina-allege nila is yung Salus Populi Romani nga daw is painted by Saint Luke. Pininta ni San Lucas, no? Ni Lucas, yung close friend and secretary ni Pablo. So, ayun. Ano bang tama doon ano yung tama, ano yung accepted, ano yung hindi tama, or ano ba talaga yung hindi naman ako historian, pero by faith, tinatanggap natin na yung Salus Populi Romanum, allegedly, gawa siya ni Saint Luke. Pero interesting, kasi sa Roma din, actually, sa may Monte Mario na lugar, tinatawag nilang Monte Mario, nandoon din yung rumored na yun talaga yung icon
na ginawa ni San Luca sa Monastery of Mary of the Holy Rosary. Anong pangalan? Monte Na Mario, research natin. Madonna. Madonna de Montemario. Mm. Hindi ito yung singer ah. Hindi. Kasi pinaglalaban kasi nila dito na mag-isa lang si Mary. Unang kategory na yon. Then yung mga materials na ginamit would lead you back to that period of those times na kung kailan nabuhay si Luke na possible niyang gawin. Then it was transferred from places to places, mga ganon. Kaya, pero fate na rin naman nagde-dictate sa atin kung ano papaniwalaan mo. So, both of these icons, sasabihin natin, mga miraculous icons na rin naman. Well, Rome has too many of these things. Minsan nga nasasabi ko parang naging atheista ako nung nilipat ako sa Roma. Gawa ng napakaraming relics, hindi mo na alam kung totoo o hindi eh. Meron kang isang naikwento sa akin na ano, 'di ba? I think kay Bernini rin na ata 'yon. Yung kay Michelangelo. Yung isang sculpture na recently lang nila natuklasan na nasa Ayun, isang yung ano kay lang. Bernini. Anong pangalan nitong sati para ma-search Salvator natin? Mundi. Maganda yung itong ano na yun. Sige nga, Nong, ikwento mo sa amin yung kwento. Kasi yung kwento ng Salvator Mundi na to, Di ba yung sabi kay Da nila, Vinci yan? Na napakamahal? O painting Hindi, yun? iba to pre. Yung painting. Pero ito ano to, sculpture. Sculpture. Okay, sorry. Oo. Ito ngayon ay nasa, tawag dito, nasa airport ng Rome. Kasi nga, para ma-promote nila. Sabi dati nawawala to. Pero may nag-claim na parang nakita siya around 1990s or ahead of it na nasa Norfolk, if I'm not mistaken. Inglaterra. Inglaterra. Italia. England. Oh, Sabi okay. nila nasa Norfolk. Pero, no, Norfolk is in Virginia. Ah, United States. Virginia pala ito. Sa Virgin Alam ko ano. Island siya. Pero, dinebunk lately. Kasi, they made a research. May nakita silang bus sa isang simbahan sa outside the walls of Rome. Tinatawag na the Church Basilica of San Sebastian. Famous din ito siya kasi maraming catacombs wherein dito rin nilipat yung bungo, mga bones ni Peter and Paul during the sack of Rome. Just to protect them. Really? Yeah, even before Aha. nang nauso yung kininanakaw yung mga boto ng santo para ibenta, ganon, and then naulit. Oh, yung mga massive na similar mga ganyan. Oo. Magandang relic. So yun nga, paano nila na-prove na yung nasa Roma, yung totoo? Kasi they found a letter. Kasi nga, alam mo naman si Bernini mahilig sa mga kings, queens. If I'm not mistaken, yung Reina or ex-queen ng Sweden, may exchanges of letters sila at nakita yung sketches na gawa ni Bernini. Yeah. Oh. Queen Christine of Sweden. Buti 1682. pa si Bernini, no? Mantalang si Lennon tsaka si Jerome mahilig sa estudyante. Excuse me. Sa ano yan? So, mga clients, di ba? Mga clients siya, kings and queens. Kaya naman, yung mga intellectuals. Bago na kami, hindi na kami may sa estudyante, sa teacher so, na. Pinaglaban nila, saka na-defend talaga na yung totoo ay nasa Roma. Totally, so may reproduction na itong Salvator Mundi. Oo. Nung panahon pa lang yun, parang nasa Virginia na. Even nga sa mga lumang art books, sasabihin nila sa'yo na nasa Norfolk, Virginia. Yung Salvator Mundi ni Bernini. So yung nandoon ay gawa ng isang estudyante niya? Estudyante o follower. Okay. So kasi ngayon, pinaglalaban ng Roman tourism, yung culture and tourism na yung totoo ay nasa Roma. At saka wala nang debate. Kaya nila nilagay sa airport. Para ma-appreciate din ng tao. Pero nakita mo siya ng malapitan, di ba? Nung wala pa sa airport. Oo, nakita ko siya ng malapitan. Munti ko nang hipuin at hawakan kasi hindi lang pwede. Oo. Kaya minsan, kailangan nyo maghulos dili. Ito yung sinasabi ni Kante, yung disinterested interest. Interest, yeah. Ayun. May interest ka, pero alam mong it will not work for the best. Alam mong
parang ano, 'pag nakita ka nga 'di ba, napagkuwentuhan natin 'to some other time, eh. 'Di ko alam kung sa beauty ba. Baka sa mga unang episodes natin. Philosophy of Beauty ni Kant 'yun, yung sa Critique of Judgment niya, yung pangatlong libro niya. Yung disinterestedness, yung kahit may interest ka, pero 'pag nagandahan ka sa bulaklak 'di ba, alam mong maganda siya, 'pag pinitas mo siya 'di ba dun na magsisimulang mamatay yung beauty niya. Exactly. Mhm. So gano'n din yung Kaya nga, parang tingin natin sa art, 'di ba 'pag bawal mong hawakan puta makukulong ka, eh. oo, ayun talaga. Actually, napanood niyo ba 'yun, yung ano, may isang ano 'yun, eh, video ba 'yan, anong tawag sa ano, TikTok, halatang hindi gumagamit 'di ba? Nung parang nag-ano sila do'n, nagvi-video sila sa National Museum sa Pilipinas. Tapos pinatong nila yung mga gamit nila sa isang sculpture na nandun Ay, sa ano, sa display. ay Tapos ang loko-loko. mga tao, ano ba naman ito? Buti ganyan lang. Pero Buti kaya ganyan wag niyo lang. pong hahawakan, lalo na pag mga oil painting. Oo. Kasi yung mga kamay natin may ano to eh, may mga natural Madudumi yung oils kamay eh. natin eh. Kung Oo. ano-ano yung hinahawakan natin. Kaya pag hinawak mo sa isang magandang bagay, baka masira. Yun na nga eh, lalo na pag luma. Yung preservation, Mm. hindi tayo nagpapaka-inarte lang. Kumbaga, yung preservation kasi nun na kung pairalin natin yung sarili lang nating interes, yung sarili lang nating kagustuhan na malasap or ma-experience fully yung isang bagay, baka dahil sa selfishness natin, we ruin it for others, no? Ayun na nga. Eh, hindi naman sa'yo eh. Bakit mo, Inaangkin mo eh. oo, Inaano di mo ba? eh. Para siya Gusto sa mong mundo. mapasayo agad. Oo, Yun na nga eh. parang sila brothers, para sila sa mundo. So, huwag niyo silang aangkinin. No, tama ba yun? Oo nga. So, nag-escalate na. Ano na naman tayo sa ano? Uy, Maiba balik lang. tayo kay Caravaggio, yung Lights and Shadows. Ay, oo, balik tayo doon. Yun nga. Maganda Yun yun nga eh. sasabihin ko kasi napag-usapan na natin si Bernini. Teka, magbigay ka nung ng Nagka-controversy. ano, magbigay ka ng isang piece ni Caravaggio na pwedeng sundan ng ating mga ano, Ayun. listeners. Suggest ko sa kanila, hanapin nila yung Madonna of the Pilgrims. Madonna of the Pilgrims, Maganda to eh, Caravaggio. kasi napag-usapan na natin yung controversy about quote-unquote Salvator Mundi. I-escalate natin na mas mataas. Uy, ito mga gusto ko yung mga chismis, historical chismis. Ay, totoo. Ako din. Ayun, Madonna de Loreto o Madonna of the Pilgrims. Oo, ang ganda nito. May dalawang pilgrims na nakaluhod. Tapos, may hawak na baby ulit si ano, Si Mary. si Madonna. Ay, si Mary ba to? Oo, si Mary yan. Ay, ito ba yung ano? Ay, sige. Ayun. Kwento mo to, maganda yung ano nito. Pero sasabihin ko sa inyo, pag napunta kayo ng Roma, libreng-libre tong makita. Nasaan ba to? Baka kasi may mga ano, magmamasyal sa mga nakikinig. Hindi, Ito ay ilagay natin yun mamaya dun sa portion ng suggestment. Sige. Yung ano, kung paano, yung mga proseso, kung paano mga travel tips and travel tipid tips, paano makapunta ng Europe tipid na tips. makakatipid. Makapunta ng Europe, tipid tips. Oo. Ayan nga, makikita mo to sa simbahan ng St. Augustine, Basilica of St. Augustine sa Rome. Kung nasaan din yung katawan ni St. Monica, if mga tagapakinig natin may devotion kay St. Monica, kaya paborito ko din ng lugar na to. Pero ano yung controversy dito? Unang-una, pag napapansin nyo sa painting, ang dudumi ng paa ng pilgrims. Sabi nila, displaying yung madumi, something madumi sa art, parang hindi siya norm. So, maliit pa yan na issue. Oo, Parang kasi pinatawad. sa Baroque art, ang ano talaga ay ano, 'di ba? Parang very pure yung lahat, Pure. very beautiful. Tapos, Kaya bihira to. intoxicating, mga ganon. Then, mapapansin mo pa yung isa dito. Pag tiningnan nyo, kung nasusundan ninyo yung painting, nakaangat yung paa ni Mary. Oo nga no, nakaano siya. Hindi siya tumatapak sa lupa. Katingkayad siya, no? Mm-mm. Ay, hindi siya nakatapak talaga. Hindi siya Ay, nakatingkayad. Hindi Nakatapak siya. siya. Parang nagle-levitate. Parang may napakaliit na space between Oo. yung lupa tapos yung mga paa Kaya niya. nga hindi na consider na canon yung Gospel of James, Apocryphal Gospel of James, di ba? Kasi hindi umaapak sa lupa si Mary. So ano siya divine? Ano, ganon.
Okay na sana 'yan, na medyo heretical, pero yung pinakapangit daw na kuwento nito, Hindi, para sa akin yun yung pinakamaganda. Sige na, Walang tuloy belo. mo. yung modelo is a prostitute na sabi nila ginagamit ni Bernini. Bernini, Sorry, ni Caravaggio, di ba? Kasi si Caravaggio mahilig 'yan. Sanin 'yan siya kung sa Naruto pa. Hokage mode na. Ito yung babaeng parang client niya, ano niya, Hindi, siya ang Kanila siya. client. client siya. At saka kasi, bakit nasa In fair, maganda. Oo. At saka kasi yung simbahan, yung Basilica of St. Augustine, lugar yan ng mga mahihirap dyan, sabi nila, where people of low classes dyan nagsisimba. Okay. Prostitutes and whatsoever. Kaya yun yung controversy. Pero sa Basilica, Ang ganda. Parang it brings me back dun sa sa Last Supper din, kung tama ba yung chismis din doon. 'Di ba si Jesus, 'di ba? Humanap siya ng Jesus ba 'yun? Jesus ba yung pinakauna niya? Jesus yung inuna niya. Inuna Actually. niya Hindi to talaga? Dan Brown, ha? Hindi Ay, to hindi to Dan Brown. gusto. Akala ko yung Dan Oo, Brown na Jesus yung kinuha niyang una. Gago, iba yung kay Dan Brown. Ano yan? Ibang pakulo yun. Pero yung Jesus Sige, nga, paliwanag nyo. Russell, ikaw na, go. balita ko lang i-correct nyo na lang kasi kayo nandyan eh. Yan Yung din yung Jesus nabasa na, ko di eh. ba? Hinanap niya yung pinakamaamong mukha. Ayun. Oo, tama yun, tama. Talagang will reflect na, Jesus is so merciful and gentle and meek and mild, chuchu. Kasi ito na, nabuo niya na halos. Kulang Ang na lang si dilemma Judas. ni Da Vinci, yung Judas. So, sa mind ni Da Vinci, ang hanapin niya, yung pinakagago sa immediate surrounding niya, sa society na kinabibilangan niya. So, humanap siya ng tulisan. Apparently, yung tulisan na nahin niya, yung model ng Jesus. Talaga? Oo. Wow. 13 years in Di the ba? making yata yung yung Last Supper. Ibig sabihin, yung mismong modelo niya ng Jesus, yun din yung tulisan na ginawa niyang modelo ng Judas. Oo. Later Same niya na lang person. nalaman. Pero ang galing, ang ganda nung lang eh. Ewan ko, siguro naglalagay na lang ako ng interpretation, no? Pero magaling, ang ganda nung na yun eh, that we have the same the same opportunity to become Judases or Jesus din. Sa natin, sa stories natin, there is always a room for redemption and room for condemnation, and at the end of the day we ourselves, tayo mismo yung nagko-condemn sa sarili natin eh. Ayun nga. Galing lang. Tsaka gone are the days na yung everything is all absolute and parang one-sided lang eh. Naging na tayo, mas lumawig yung understanding and yung mas richer yung natin, experience of life. So, imaginein mo, yung Jesus doon, di ba? Yun din yung Judas. Parang, di ba? Ang daming pwede maging reflection, interpretations. Same as true dun sa kung yung ginamit mo na Mary is quote and quote na very unlikely to be a Mary. Pero it speaks a lot eh. Yun nga, 'di ba? It's a church for poor people. Well, let's be frank and honest here. May certain, hindi lang siya period, no? Nangyayari yan na we tend to be anti-poor minsan. So, We tend na magkaroon ng biases and prejudice sa mga walang kaya. pero saan nagfo-flourish? Yun ang tanungin natin. Yung tingnan natin. Ito yung kadugtong din sa pinag-usapan natin last episode. 'Di ba? We want everything to be so symmetrical. Kailangan lahat perfect, unblemished, and perfect sa standards natin. And we will be so unforgiving sa discrepancies, sa mga irregularities. Kasi we always picture heaven the way Dante did. Daanan natin si Dante, hindi ako papayag na hindi natin pag-usapan si Dante dito. Kasi art ito eh. And Firenze is also, is a very wonderful place, di ba, ng mga Yeah, artists. Firenze. Isang lugar pa na Florence. kailangan kong puntahan. Oo, na Firenze. kailangan puntahan.
Sabi nila mas So, maganda raw ang Domo doon kaysa sa Milan. taga Milan ako so bias ako. May bias yung, sa Domo. yung Duomo ng Firenze, maganda siya sa harap. Sa labas. Gusto mo, ayaw mo ba na sa harap lang maganda? Siyempre dapat buong sabagay. May mga kahit Domo nga naman na yung kalooban. ang the best kasing Domo sa akin is kapag nadaanan mo sa harap tapos mapapalingon ka pa rin sa likod. Maganda pa rin. Tama. Tapos pag Anyway, pinasukan mo na, mas mamamangha ka. Kasi kaya ako yung sa 4 na basilica na mas gusto ko, hindi ko actually gusto gaano yung St. Peter's other than maraming tao. Mas gusto ko yung St. Mary Major, dedicated sa Virgin, maganda sa harap, pag pinasukan mo, maganda rin, at saka pristine. At saka doon nakalibing si Bernini. Kasalanan nga kasi ni Dante yan, Oo. yung idea ni Dante na kasi symmetrical lang lahat, orderly and 'di ba? Late na nating na-develop yung theology talaga ng ng mga bagay-bagay. Pero ang dami kasi na mo yung 'di ba? Yung Divine Comedy ni Dante. Parang naka-stairs lahat, naka-order lahat. Yun din yung diba? Ni pangalan nito, James Joyce, 'di ba? Ang sulat ng Paradise Lost. Yun din yung sinunod niya, kaya yung James rin Joyce, natin, Ulysses James yun, Joyce ba? Ulysses. Ang Inferno kasi, di ba? Eccentric circles yan Si Milton. Paradise Lost. Oo, yun din yung sinundan niya, kaya yung atin ding yung imagination din natin sa mga ganyang bagay. Laging dapat ordered, may mga levels, di ba? Kaya unforgiving tayo sa mga sa mga hindi yan yung nakasanayan natin. So mga deviant. Madali natin siyang matahin. Pero deep inside, 'di ba? We appreciate these things. Bakit? Kasi deep inside, it evokes a very specific part ng ating nature which is originally beautifully messy, 'di ba? Ayun, kaya beautifully messy. naisingit ko lang yan. Yung kay Dante, nagustuhan ko yung kay Dante nung binabasa ko na siya in Italian. Yung maganda, yung context na pag lalo kang napasok na mas malalim, makakarating ka ng langit eh. The more na malalim yung papasukan mo, nakaka-reach ng langit eh. Pero daan ka muna impyerno tsaka purgatorio. Oo, kasi papahirapan mo. May purgation pa. Pero ganun lang. At saka ang gusto ko kay Dante yung lahat nagtatapos sa star. Yung dulo ng Inferno, di ba? E quindi ustimo arriveder le stelle, di ba? Wow, memorizing Italian. Florence Italian ba yan, ha? At aahon kami muli. Actually, si Dante yung ng Italian eh. Siya, parang siya. Katumbas siya ng kung sa Espanyol merong Don Quixote, si Cervantes. Tapos sa English ay si Shakespeare. Sa Italiano naman ay si Dante Alighieri. At saka si Decameron nata. Hindi, pero yung sa sa international Dante. Hindi, tsaka yung tama ba nung Jerome, 'di ba yung Italian dati para siyang poor man's Latin language yata. Hindi naman natin siguro masasabing ganun. Parang dialect sa sense natin. Oo. Kasi may language yung hindi siya circulating. Oo, hindi siya basically nag-form talaga nung Italian language, pero after Divina Commedia, naging doon na nagsimula yung standard yung Florentine yung Florentine accent o Florentine dialect. Yun ang standard or hindi siya standard actually. Pag pakinggan ako ng mga professors ko baka hindi. Pero actually parang nagkaroon ng development ng concordance na magkakaroon ng isang language, Italian, na kahit anong dialect pa yung pinag-uusapan nyo, ginagamit nyo. Magkakaintindihan kayo through Italian. Kasi nga, parang may established rule. Parang siguro sabihin natin, Filipino. Tagalog. Na yun yung Tagalog na nila. Pero pag nagsasalita ka Italiano nung Ilonggo pa rin ang accent. Hindi ko alam, depende sa kanila kung anong tingin nila sa Italian ko. May ganun lang ng kamay.
Mario. Luigi. Anyways, niligaw ko kayo. Ano ba to? Pinag-uusapan natin si ano. Art, language is an art. Mhm. Kaya ganun. Yung kwarta, ginapi ko, ginapal. Ay, teka, ito. Medyo medyo controversial to. Tatanong ko sa'yo. What do you think dito sa mga, di ba na, itong mga nakaraan, maraming mga, gusto ko rin actually na pag-usapan natin ito ng isang episode. Yung mga para sa akin kasi, well, bago ko sabihin yung opinion ko, pero ikaw muna tatanungin ko nung. Kasi di ba nagkaroon ng mga eco-activists na para makatawag sila ng pansin sa kanilang activism, especially sa sa ecological problem natin ngayon, yung sa global warming, pero hindi pa nga raw yun ang pinaka-problema talaga eh. Meron pa tayo yung sa tubig, yung everything, no? Talagang may crisis tayo ng ecological crisis tayo ngayon. Kaso, itong mga nakaraan, parang nauso yung para makatawag silang pansin, ang inaatake nila yung mga priceless and timeless works of art. Nangyari yung inatake na sinabuyan ng tomato sauce ata yung isang painting ni Van Gogh, di ba? Tapos marami rin dyan sa Roma. I mean sa Italia na gumawa nun. Meron niyang nagsaboy ng tubig na itim dun sa Trefontana ba? Sa Trevi? Tinapunan nila yung Trevi Fountain ng Sa Trevi. Dito actually trinay din nilang atakihin yung yung Prado. Nakalimutan ko kung alin yung inatake nila. Pero hindi na ganun ka lupit. Pero what do you think about these these acts? Siguro if you allow me na magsabi, katangahan. Parang ganun ba, katangahan? Kasi lately, may mga news din na hindi naman to part ng movement nila, pero the fact na ginagawa nila to, yung pupunta ng Colosseum, sisira magsusulat ng gamit yung bato ng pangalan na Ricardo, ti amo, ti voglio bene, fin della muerte. Anong kagaguhan yan na sisirain mo yung 3,000-year-old artifact just to express your egoistic Parang mahal mo nga, pero hindi naman tama siguro na maninira ka ng ibang bagay, ng magandang bagay para sa ganun. Now going back sa argument, nagsegue parang ganito na sa tingin ko parang katangahan. Kasi nga for example, ayun nga, sabi mo nga, nagtapo ng uling sa may Trevi Fountain. Ginawa nila yan before sa may parang ginawa yung image yung sculpture ng barko na ginawa ng tatay ni Gian Lorenzo Bernini sa may Spanish Steps just to insinuate na dapat tigilan yung paggamit ng coal, dapat tigilan yung paggamit ng etc. Ganon. Pero the fact na ginawa nyo yan, yung consumption ng tubig right after para malinis yan, hindi ba nagdagdag lang kayo sa katangahan? Parang counterproductive, no? Ayun nga. Oo, 'di ba? Tsaka yung idagdag ko dun sa tanong ni Non, yung mga well, hindi ko nalalagyan ng adjective, pero yung mga attempts to introduce an alternative narrative na ito example dito yung sa Imen o Imene ni Juan Luna, 'di ba? Yung boycott natin 'yan. Yung painting na 'yan kasi it shows you are supporting a lunatic who killed mercilessly yung kanyang So sana asawa. boycott na lang din nila lahat ng Caravaggio. Other than he was a crazy old man, may pinatay siya kaya tumakas sa Malta where he painted Saint Jerome. Protected pa to ng Santo Papa. Basagolero, ganon. Lasinggero. Kaya mahal na mahal ko to kasi troublemaker. So, may isa ring artist na kasi kadalasan yung mga nagsasabi ng mga ganito, natin yan, i-cancel yan, di ba? Yung cancel natin si Juan Luna. Kadalasan itong mga to ay nandun sa mga politically, ang tendency nila ay progressive na tinatawag, quote-unquote. May isang artist na very progressive na dapat ding i-cancel kung ganyan. Si Picasso.
Ayun nga, Si Picasso ay very yun, very left-leaning yun. Pero supporter yun ng binubugbog niya asawa niya. Di ba? So, ika-cancel din natin. Yun nga lang kasi talaga, The there is a hypocrisy. thin line between the artist and the art itself. Like the author and the book itself, no? Parang may thin line eh. Hanggang saan mo i-associate yung past, yung ginawa ng artist dun sa artwork niya. Ayun nga yung problema. Kasi I believe naman, kahit sinasabi natin na binibigay ng artist yung pagkatao niya sa sinusulat niya, sa artwork niya. Pero in that sense, iniiwan niya yung past niya. For example, na mali eh. Or perhaps, pinoproject niya na for example, if titingnan nila ngayon yung painting ni Caravaggio of David and Goliath, putol yung ulo ni Goliath, pero sinasabi doon na yung mukha na ginamit niya for Goliath ay sarili niyang mukha in anguish. Oh. Grabe, Teka, no? search ko yan Gusto mo makita. Pati yung Oo. kay Holofernes ba yun? Yung kay Holofernes and Judith, Very very graphic yung itsura din. Grabe, no? Sa tingin ko naman, ang maiaambag ko dyan sa ideya dyan, yung may certain point, ng tanong ni Lennon, what separates, no? What is the thin line between yung ownership ng artist dun sa art niya? Sa tingin ko, kapag it has really made an impact na nagle-lessen na siyang maging gawa ng artist and yung artwork gradually begins to belong to the world. mhm. 'Di ba? Tulad niyan, yung pagmamasdan mo siya, may due acknowledgement sa artist, pero you know for a fact na it belongs to the world. Yung Coloseo, parang best example, 'di ba? Hindi mo siya i-associate sa kung sinong emperador yung nagpagawa nun. Parang it's just mas mas natural na parang teka, it belongs to the world eh. Ewan ko lang. Oh, actually, inangkin din ng simbahan yan eh. Kaya siya putol-putol kasi yung mga bato-bato dyan, pinatayo sa St. Peter's. Sa Talaga? Lateran, sa Mary Major at saka sa St. Paul. Yung time ni Julius II yan. Yeah, Renaissance. Oo. Time ni Julius II din eh. Yung tinayo yung Yung St. Peter's. tas grabe. Massive yung second collection yan. Oo, di ba? Galing ni Tetzel eh. Pero maganda yung yung sinasabi nga ni Russell. Kasi 'di ba, yan din yung naging critic ng ni Marx at ng kanyang mga tagasunod sa art na wala naman daw kasi talagang practical use yung art. So para saan pa, 'di ba? So gawin na lang natin yung pangsiga, 'di ba? Pero hindi eh. You may it goes beyond just the material eh. It's really something universal eh. Kaya nga it belongs to the world. Na siguro, hindi naman natin talaga ma-disassociate yung artist sa art niya. Kasi expression niya yun eh. Yun yung kanyang perception ng mundo eh, ng reality na sinishare niya sa atin through his medium na napili niya, 'di ba? Either sculpture or visual arts or theater, visual arts din pala yun, or audio visuals, no? So, expression yun eh. So, may bahagi nun. Pero at the same time, kailangan din nating makita nga na hindi kanya yun. Once na inilabas na, di ba, nung artist yung kanyang artwork, hindi na kanya purely na kanya lang talaga yun exclusively. Hindi niya na masasabi na painting ko ito. Kasi maging na siya eh. Otherwise, hindi siya maging effective na art eh. Ewan ko lang parang you look at pasok ka sa isa sa mga greatest masterpieces ng Filipino art sa puso ng Quezon City. Yung mismong simbahan ng UP Diliman. 'Di ba? Yung architecture nun, National Artist Santo Mira. Yung mga nasa loob, alam ko si Botong Francisco yon, si Tolentino, tsaka si
Vicente Manansala yung gumawa ng ano, Manansala. Stations of the Cross. I mean, hindi mo siya ano eh. Pag nakita mo siya, oh, Manansala to. Pero, you begin to identify yourself na parang, it belongs to the Philippines eh. It belongs to UP. It belongs to the people na nag-perceive nun. It brings me back dun sa aesthetics class namin. According nga kay Tolstoy, infectionism yung art eh. Yung if it has the capability to infect you, hindi kasi siya infecting na yung, kumbaga, Viral. able to evoke an emotion. Kasi hindi ko ginagamit yung word na disturb. Kasi yung disturb kasi, specifically siya kay Carsten Harris siya eh. Isa rin ano yun, philosopher of art. Yung kwento mo, yung vandalism kay Jesus Christ, hindi yung kay Kay Kakampura. Anaximonos. Hindi yung kay Kakangkura ah. Pero yung anong tawag natin diyan, graffiti. Graffiti yan. May mga nagtatanong kung art ba 'yun. Yung mga graffiti sa pader. Si ano, 'di ba, may artist na yung hindi pa rin nagpapakilala. Si Si Banksy. Yung ano sa sa England ba yan siya? Yung ba yung kanyang art ay ganyan din, mga graffiti. Oh, yun si sabi ni Carsten Harris, and medyo related lang kay Tolstoy na art is meant to disturb, no? Kumbaga kay Tolstoy kasi medyo malinis-linis pa ng konti, parang if it evokes an emotion on you, Emotion. it makes you drawn to it. Tapos it really makes you think, it really makes you reflect, really makes you feel something. Parang that art has done its job, and ito yung tinutukoy ko na it becomes less of an artist work and it becomes an art of the people. Tapos yung kay Carsten Harris, yung talagang intentionally, it has to really disturb societies, norms. Tulad niya, kaya Caravaggio, I can concur din yung sa part na bakit si Caravaggio sira ulo yan and everything, and bakit yung Madonna niya is ganito ganyan. Kung i-apply natin yung mga ganong lines of thinking tulad kay Harris and kay Tolstoy, yung objective niya na to make people identify themselves dun sa art, diba? Na oo, gawa to ni Caravaggio, gawa to ni Manansala, pero parang gawa ko rin to. Parang ako rin to May eh. reflection. Nakikita mo yung ano. Di ba? Aha. Kaya yung kailan ba tayo nagkwentuhan na ang suggestment natin is ang suggestment ko yung pumunta ka ng museum tapos just look at the art. Tapos habang ina-appreciate mo sobra yung fine niya, yung kagandahan niya in itself na buong-buo na siya. Pero kapag i-zoom in mo siya, all you just see are just blobs of paint na walang meaning. Pero yun eh. Ganun din tayo eh, 'di ba? Tulad niyan, nasa likod niyo, parang Parang nasa likod namin. simbahan ba 'yan o yung Cruz. paint? Hindi, yung isa dito sa ulo mo natakpan mo na eh. Ayan, ano ba 'yan? Mama Mary. Hindi, doon sa kabila. Sky. O yung Clouds. isa pa. Yung isa pa, ano yan, yung scene sa Don Quixote. Yung kinalaban niya yung mga yung mga windmills, akala niya giants. O, di ba? Pero kapag mag-zoom in mo siya, parang these are just blobs of paint. I mean, or blobs of ink ng printer kung printed siya. Di ba? I mean, wala siyang isa-isa eh. Pero kapag makita mo yung whole picture, di ba? You identify yourself na you're just a mere blob of paint. Your daily existence is just a mere blob of paint. Pero pag tingnan mo siya in a bigger perspective, ay shit, o nga messy yung buhay ko, pero it's a beautiful mess.
Ay, ganda talaga niyang Beautiful Mess. Grabe. Grabe yung movie. Pwedeng no? Pwedeng ang title ng K-drama. Ay, sorry. Nahati Kinain ka na na ng sa sistema. K-drama. Huwag mo nang gabi-gabihin. Yung ko sa'yo. So, yun Ayun. nga. Last na na controversial na tanong. Do you, syempre subjective naman to, pero do you consider as art yung 'di ba? Merong 5 years ago ba yun? Well, some years ago, yung nag-tape lang siya ng banana sa sa white canvas. Tapos bumenta ng million. Hindi nun si Andy Warhol yan. Hindi pa to. Bago, mas bago. Ngayon lang to. Talaga? Search niyo yun, yung yung Banana in canvas. banana in canvas. Parang bumenta siya ng 100 million, mga ganun. Hindi, tsaka yung yung mga even before Kakangpura na they find it offensive. Yung yung kwan ni Medeo Cruz, if you can remember sometime ago, Ay, oo. yung mga religious icons tas nilagyan niya ng mga phallic Lagyan ng phallic symbol. Ano yan? Art ba yun? Or kung art siya, ano bang art yun? Parang kay Kirsten Harris ba yun na it is meant to disturb and Yan din kasi question. yung challenge sa atin, kung paano mo i-define yung art. Ako kasi medyo classic pa ako eh. Kaya, Ang preferred mo talaga yung mga realist na realist. Pero mahilig ako sa matibong siningan. romantic, period, baroque, ganyan. Pero mahilig ako sa modern up to the point na cubism siguro. Mga Picasso. Kasi nandun pa sa part na medyo naunawaan pa. Pero I also love other modern type of abstract arts. Kasi nag-e-invoke sa'yo ng curiosity. Parang mga painting ko, abstract. yun ang sinasabi ko pag lumalabas na hindi yung gusto ko yung lumalabas. Hindi abstract kasi. Kasi siguro, pag ganyan, hindi ko alam kung paano ko siya i-defend. Pero, ano ba ini-evoke niya? Sa akin wala eh. Siguro sa iba, para sa iba art. Pero in my case, hindi ko siya... Itong yung banana, paano yung tanong ni Russell, yung kay Menando Guevara? Na Yung natatanong mo, dating iba ba Justice yun? Secretary, gago. Sorry, akala ko siya yung Menardo yun. Bamalay mo ba? Pero sabi ko na patanong ko, parang ibang pangalan na. Medeo Cruz. Hitler nga, failed artist eh. So yung 'di ba yung yan sa CCP, 'di ba? Nag-expose siya ng kanyang mga artworks na may mga pa-precision pa niyan eh. Oo, kasi yung mga kasi it disturbs you eh. Pero ang tanong doon, we consider it ba na art in a sense or lang siya? Pambababoy lang siya to take a term dahil walang mas maiging term. Well, gawa ng subjective yung perspective na ibibigay ko. Ang perspective ko is coming from a religious environment. Ay, religious ka nga pala. Oo nga. Naalala ko rin bigla. Kasi nag-evoke siya ng galit sa akin that time. Gawa ng pag-insulto. Siguro gawa rin ng mentality natin na yung freedom of speech may limitation. Pero mahabang discussion yan. Yung freedom of expression may limitation. So yung ginawa niya, feeling ko kasi it was a response towards something para sa simbahan. Critical response sa simbahan. So, yeah, ginagawa naman talaga yung art na ganyan eh. 'Di ba? Even Michelangelo did that in the Sistine Vatican Chapel. Yung sa Sistine. Hindi naman sa simbahan, pero sa... Ikwento mo nga yun para share mo sa mga yung sa Sistine Chapel, 'di ba? Ginawa ni Michelangelo doon. Kasi nag-away sila ng isang assistant na pare or camerlengo ba yun? Cardinal ba yun? Kasi tuloy mo. Parang alam mo yan. Cardinal na kasi parang hindi niya gusto na kahubad lahat ng Diyos. Ginawa ni Michelangelo parang Adonis si Cristo. Then yung mga santong babae walang damit. Originally wala naman talaga silang damit. So ganun. Then the depiction of the saints parang nakakaiba. So sobrang inis niya,
gumawa siya nung paggawa niya ng image ng hell sa lower part ng The Last Judgment, ginawa niya itong parang hayop. Yung mukha ng kardinal na to, ito yung dinipict niya bilang si Sharon ba or yung si Styx. Basta yung isa sa evil, sa Ferial basta demonyo yung ano. Pluto. Oo, ginawa niyang demonyo. Demonyo. Parang ano pala to, si Dante rin, 'di ba? Nilagay niya sa impyerno yung isa niyang nakalabang Santo Papa. Celestine Tama the yun eh. Si Celestine the Fifth. Kaya nandun sa impyerno si Celestine. Pero mabuhay naman na siya. So yun nga, going back sa kwento. 'Di ba? Mga malulupit itong mga taong ito eh. 'Di ba? Siguro in response sa ganun. Para tong kapag ikaw yung assigned sa manual yan ng sa seminaryo, yung mga hindi mo ka-close, nilalagay mo sa pagtatapon ng basura. Nakakatuwa kaya magtapon ng basura. Kasi pag tapos ka na, tapos na eh. Di ba? Kaya mong gawin ng 5 minutes and 20 minutes. Mabilis mo palang ginagawa Oo. na ilalabas mo agad. Magaling tayong mag-filter. Galing. Anyway, siguro nakarating na tayo dun sa bahagi ng Ayun nga. ng Mula suggestion. sa papunta sa basurahan. Punta sa, di ba? Saktong-sakto Kasi yung sa basurahan may art naman eh. Kasi sa Japan, if I remember the video I saw before, yung mga, hindi naman talaga technically basura, yung nahuhulog na mga damo, di ba? Na dahon. Kasi walang damo na nahuhulog eh. Kaya nga eh. Dahon pala, sorry naman po. Baka ibang damo yun. Mahirap na. Pag yun, nahulog yun, huli ka. Ayun nga, sa Japan, naalala ko yung video yung panood ko nito dati na, matagal. Anong video to ba? Delikado kasi pag sinabi mong video na galing sa Japan eh. Matinong video naman, kapatid. Yung dahon, mga colorful dahon, pula, oranges, and browns. Yung isang artist, ginagawa niya, pinupulot niya, tinitipon niya, tapos ginugupit-gupit, and then he creates a painting, quote and quote, from there. His, Parang fallen leaves. Mula sa mga bagay na nahulog, na mga tinapon, nakagagawa siya ng isang magandang bagay. Ayun nga. Nice yun Kaya I sa like basura, that. meron ding art. Kaya nga eh. Yun yung we are just all beautiful messes eh. Kapag yung paint in itself, pag tumapon sa yung pintura, you just consider it as a mess. Pero pag naglagay ka na ng intentionality, puta, user. Di ba? Pag pumasok na si user. Intentionality, pag naglagay ka na ng yun nga, yung intent na you intend this to effect change, to evoke emotions, di ba? We call it art eh. Parang yun, I think dahon, basura man yan or anything. So ayun, dahil dyan, suggestments na tayo. Pero Suggestments. i-defend ko yung suggestment ko. Tips, paano ba makapunta ng Europa bukod sa makapangasawa ka ng naghahanap ng exotic na Pinoy? Exotic beauty. Yung ticket nyo po papuntang Europa, hindi ka na problema yan. Pero hindi, at least just give them the idea. Kasi pero siguro. They can always search for it, pero like maganda naman manggaling kasi usually mga nakikinig dito mga kaibigan lang din naman natin. Ayun, siguro yung isang masasuggest is that kung gusto niyo talagang pumunta, yung pinaka-high point kasi ng tourism ng Italy is around May to September. So maraming tao niyan, mahal yung ticket. If you want to go to Italy, especially in Rome or Florence or even Milan, around January to March. Wala masyadong tao. At January to March. Kasi primavera. Anong tawag dito sa English? Winter to spring pa. Yun, winter to spring. So I believe mas mababa pa yung yung mga tsaka yung mga hotel, no? Then when it comes sa mga gusto nyong bisitahing artworks or whatever, hindi naman talaga necessary na pumunta ka ng museums kung wala kang panggastos. If you want to, I suggest sa mga simbahan, napakarami ng mga magagandang bagay na kailangan na pwede mo makita. And even the quarters of Rome, maraming lugar na libre. Pero if you want, catacombs, parang gusto pumunta sa mga catacombs eh.
Ayun, yung catacombs, usually open sila for free every first Sunday of the month. Yun lang, Oh. kailangan mo lang magbayad kailangan mo lang magpa-reserve ahead of time. Even yung famous na Ostia Antica, yung ancient Roman time na tawag dito, Port of Rome, libre siya for Sunday. Galing. For Sunday. So, dapat every first first Sunday. Sunday of the month, libre yung mga museums. Then, last Sunday of the month, yung libre yung Vatican Museums. Kasi yung dalawang museum na hindi mo dapat ma-miss kung may pera ka when you go to Rome is the Vatican Museums, and the Galleria Borghese. May mga Burgess ba itong mga ito? Oo, kasi kay Cardinal Borghese to. Oo. Yung bahay yata ginawa din ni Bahay. Bernini. Okay Then yung mga gawa niya halos nandoon. Yung famous na Hades in Persephone, yung David niya, I believe. Yung yung Aeneas and his father, nandun sila. Yung mga Ayan. Caravaggios. Pero if matipid ka talaga, I suggest na from the terminal, sumakay ka lang ng metro. Yung metro yata tag 2 to 3 euros, ganon. So, mga 150 pesos. Oo. So, baba Metro ka is sa tren. Oo, parang LRT. LRT sa atin. LRT, Kasi MRT. pag sinabi mong Pero, train regional na anong tawag niyan kasi ginagamit natin yung yung US name Subway. Yeah, Oo. Subway. Wala kasing subway dito. Although, parang Nagtatayo, imperial diba? Manila, pero LRT lang. Parang LRT. may subway pala, Katipunan pala. Subway pala yan. Katipunan. Di ba nasa ilalim? Nasa ilalim yung LRT doon, tama. Subway yan. Pwede na rin. Parang ganun. Then, sakay ka dyan, basta galing ka ng terminal, ng terminal ng Rome. Yung suggestion ko is, baba ka ng, tawag dito, Piazza del Popolo. Pagkababa mo dyan, at your left side, nandyan na yung simbahan ng Santa Maria del Popolo. Kung saan mo makikita yung famous nating Crucifixion of Peter and kay St. Paul. Then yung nasa gitna nilang painting, famous din yan na artista. Kaso parang na-overshadow siya ni Caravaggio. Then nandiyan din yung famous na Habakkuk and the Angel ni Bernini. So 2-in-1 na siya. Libre. Di okay. Yun yung dyan, no? Grabe. Diretso ka lang, lalakarin mo lang. Ito maganda. Yung mga kasi sa susunod din natin pong episode, sama naman natin yung kasama ni Jerome, si Brian. Ulit, babalik siya. Yun naman din, usapan din natin sa sa mga tourism, mga tips, di ba? So, ito pa lang to, patikim pa lang tong ginagawa niya. Foretaste pala, hindi foreplay. Foretaste pala, sorry naman po. wala tayong iniinom ngayon Makikita ko na sa podcast na sa. Ang kagandahan, pag nanggaling ka doon sa Piazza del Popolo, diretsohin mo lang, may tinatawag na Via del Corso. Pag niretso mo yan, may Google na tayo ngayon, may Google Maps na. Makakapunta ka na ng Pantheon. Yung Pantheon ngayon, may entrance na Dati wala yan. Ay, oo, di ba? Makakapunta ka na rin ng Basilica Sopra Minerva. Saan mo makikita kung religious ka, yung katawan ni St. Catherine of Siena na pinaglasog-lasog na kasi hinati-hati na sa different parts of Italy. Pero nandun din yung famous na artist na si Fra Angelico. Doon siya nakalibing. Nandun siya. Famous sa mga paintings. Fra Angelico, okay. Dominican siya. Then nandun din yung Risen Christ ni Michelangelo. Yung, nakahawak ng cross. Oo. Libre to Diretso ka pa, lakad ka lang. Makikita mo rin yung simbahan ng Basilica of St. Augustine. Kung nasaan nitong yung pinag-usapan natin na Madonna de Loreto. Madonna de Loreto. At tapos, liko ka lang ng kaunti. Nandiyan naman yung Basilica of St. Louis. Yung Chiesa dei Francesi na tinatawag nila kasi dedicated siya sa French king. The church itself is maganda. Pero ano mas maganda dito pag mahilig ka sa art? 3 piraso lang naman ng Caravaggio na magkakatabi yung makikita mo. Yung story of Matthew. Conversion. Yung nasa table ba yun? Mm-hmm. Tapos si Jesus yung yung gagana, nagtumuturo.
Call of Levi yung parang gamit. Call of Call of Levi, Matthew. yeah, Oo. Matthew. Tapos yung famous na parang tinuturuan siya ng anghel, nagde-dictate yung anghel sa kanya, and then he's martyrdom. Then dire-diretso ka, you will proceed towards the Church of St. Ignatius, Chiesa de Jesus. Marahil sa atin, sa iba sa atin, hindi famous yung artist na to, pero Jesuit siya na mathematician. Yung magandang ginawa niya lang naman is yung famous na ceiling na para hindi sumakit yung lieg mo kakatingin, may nilagay na silang salamin. Salamin. Oo, Oo. kasi Parang ginawa nila sa Sagrada Familia. Meron ng ano. tutungan ka talaga eh, kasi sobrang ganda. Akala mo lumulusot yung, parang 3D yung mga ano, yung image, yung painting na ginawa niya. If medyo religious kayo, nandun din yung katawan ng tatlong santo na naman, Robert Bellarmine, Aloysius Gonzaga, at saka yung, Jesuita pala yan. oo, Jesus. isang, Katulad nung simbahan sa Ateneo. pero nakakatuwa itong Church of ginawa the sa Jesus. simbahan niya dito. Kasi nagkulang na ng budget. So yung ginawa niya, hindi na kasya yung dome. Gumawa na siya ng peking dome. Parang pinaint lang. Oo, painted Parang yung dome. ginawa nila sa San Agustin sa Manila. Pag nasa isang lugar ka lang, makikita mo, akala mo totoo, pero pag nalapitan mo, mahalata mo na siyang painting. Kaya illusion siya. So, hindi bago yung fake news. 15th century pa lang meron na. Nagagawa na sila ng So, Ayan. dire-diretso ka pa ulit. Meron namang Church of St. Ignatius. Kung nasaan din yung gawa ng isang the same artista na gumawa ng fake na dome, yung parang Arc de Triomphe na style of painting, yung parang 3D effect. Nandun din yung famous niyang ginawa na talagang binibisitahan ng tao. So ayun, mga basic lang na simbahan kung gusto nila. Pero churches in Rome, napakayaman na ng arte. Doon ka mapapahanap kung sinong gumawa nitong artist, sinong artist yung gumawa nito. Kasi na-evoke sa'yo yung interest. Diba? Yan. Thank you, Nong. Yan, meron na tayong mga tips, di ba? So, eto na naman. Mahaba-haba na naman ang ating usapan ngayon. So, kung nandito pa po kayo, maraming salamat. Nung Jerome, maraming salamat sa pagbalik. Marami pa itong ulit habang nandito kayo ni Brian, pagsasamantalahin namin kayo ni Russell, no, para sa sa guestings, no. So maraming salamat sa Salamat sa muling pag-invite, sa muling pag-anyaya na makigulo sa inyo. Nakakatuwa. Thank you. Kami nga dapat din magpasalamat. Siyempre, alam namin naging dagdag na trabaho tuloy ito eh. Dapat bukod sa pag-aaral ng Spanish you can enjoy your leisure time, di ba? So we are really thankful and salamat sa free, ano ba tawag dyan? Hindi siya auditory tour ba tawag dyan? Auditory tour. ASMR. Diba? Hindi siya virtual. It feels like kahit pa paano na-imagine mo na yung yung Oo, di ba? Search nyo lang po sa Google. Oo. And at least hopefully one day we can really experience that and makapunta. Nasa Roma lang naman din po si Jerome at si Brian, kaya pwede ninyong gawing tour guides. Totoo. It's a good thing na may mga ganun kang kaibigan sa abroad. So, anyways, sige. Ayun po, maraming salamat ulit and please don't forget to subscribe and share this episode. Paki-rate na rin po kami kung hindi pa din nyo kami nare-rate. And also please follow us on our socials. And for your comments, suggestions, you can always reach to us through our email o kaya sa aming website. No? Tamang Usapan podcast.wixsite.com/TUUMT. So yun, maraming salamat at isang makabuluhang episode na naman ang ating nagawa. At sana ay bagamat napakahaba nito ay sana na-enjoy ninyong lahat. So yes. Muli po, ito po muli si Lennon. Ako naman po si Russell. At kasama niyo po si Jerome. At ito ang
tamang usapan. Usapang may tama. May tama. Yan, bye-bye! Thank you.